sa pinakatok ng Indochina. Ang lamig sa kapra! Good morning guys and welcome back to my channel. So first day natin dito sa Sapa, Vietnam, and tingnan nyo yung background ko guys, sobrang foggy. Guys, tingnan nyo, wala nang makita oh. So nandito ako sa balcony ng hotel namin. Then ayun na yung Sapa Station. Yan na yun, konting lakad lang. Katabi lang siya ng Hotel Sapa Square. Pababa na ako guys, pupunta na tayo ng Sapa Station. Kasi aakyat tayo ng Pansipan ngayon. Kaya maaga tayong aalis papunta sa Sapa Station para makasakay tayo agad. Sarap ng weather! Ang lamig! Sakto-sakto yung suot ko. Doble-doble pa naman yung suot ko. Hindi pwedeng uminit guys kasi halos lahat ng dala ko puro pang winter. Kaya sakto-sakto tong gandong weather lang. So lakad lang ako guys, papunta sa Sapa Station. I-update ko kayo kapag nakapasok na tayo. Okay? Nasa loob na ako ng Sapa Station guys. And pagpasok nyo, kaliwa lang kayo konti. Merong bilihan ng ticket dito. Ito. So ito yung bilihan ng ticket kung sakaling hindi pa kayo nakakabili ng ticket. So, screenshot nyo yun guys ha. Yun yung price ng ticket kung hindi pa kayo nakakabili ng ticket sa online. Ako kasi nakabili ako ng ticket ko sa Klook. Ito. Nakabili ako ng ticket ko sa Klook, kaya kapag meron na kayong ticket, pwede na kayong dumire-diretso pasakay dun sa tram. So, una yung sasakyan is tram, guys. Lakad tayo. So, madaming kainan dito sa loob ng Sapa Station, guys. Kaya kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain muna. Ako hindi ko alam kung kakain ba ako or dun na lang sa taas. Siguro sa taas na lang, no? Para makita natin ano yung mga pwedeng kainan doon. Sundan nyo lang itong signage na to. Yan. Let's go. So, another signage. And ito na yung pinakapila. Sapa Station, kung meron na kayong ticket sa Klook, i-ready nyo lang. So ayan, pag meron kayong ticket na binili sa Klook, tulad ng ganito, diretso na kayo, then i-scan lang nila yung QR nyo. Oh yeah, medyo madami-dami yung tao ngayon guys. So, i-update ko kayo once nakasakay na tayo ng tram. Lần đầu tiên tàu sẽ kéo khoảng tầm 10 phút từ nhà mình lên trên cabin. Bây giờ là mình đến tàu. Đấy, cái tàu như anh này để cho mình đẹp. Nasa tram na tayo guys. And yung view. Yan yung view na makikita. Sobrang foggy ngayon guys, kaya walang view na makita. Hindi lang natin alam sa taas mismo. Tingnan na lang natin. So yun naman yung ina-expect ko talaga, sobrang mapagod. Hindi ko ina-expect yung clear sky. Mas ina-expect ko talaga yung clear foggy. Ay, clear foggy. Mas ina-expect ko talaga yung foggy kaysa sa clear sky. So, nakababa na tayo guys. And sobrang foggy nga dito sa taas. Wala pa tayo sa tuktok ha. Parang unang palapag-malapag. So, dito yung way papunta sa cable car. Mamaya na ako maglilibot dito guys. Akit muna tayo sa taas. Kasi
dito rin naman yung way natin pababa. Kaya walang problema. Kaya ang next natin guys, sasakay tayo ng cable car. Diba, mamaya, maglilibot tayo dito mamaya. Kasi wala din makita. Tingnan niyo, wala makita guys. Ganda no? Puro pataas lang. Wow, ganda. Please do not use umbrellas or sunglasses during strong winds. So pagbaba niyo pa lang ng tram guys ha, ang dami ng magandang area kung saan maganda mag-pictures, mag-videos. Kaya ang gagawin natin, unahin natin yung pinakatuktok. Then, tingnan lang natin yung taas, mag-take lang tayo ng pictures, ng videos, enjoy yung moment doon. Then yung puro pababa natin, maglalakad na lang tayo. Kasi ang binuko guys sa Klook, balikan. Papunta sakay, pabalik sakay din. Pero ang gagawin ko na lang, lakarin ko na lang yung pababa para makita natin kung ano yung mga pwedeng makita habang bumababa ka. So, i-update ko na lang kayo later guys kasi ang daming tao talaga. As in, tingnan nyo pila to ng pa-cable car pataas. Look, sobrang daming tao. Oh. Hi guys! So welcome to Mansiman Summit na wala tayong makita. And sobrang lakas ng hangin. As in, pag humangin guys, tatakayin kayo. At ang lamig! Sobrang lamig! Kala ko sapat na yung outfit ko, pero hindi guys. Oh my God, nakikinig ako. So, akit pa tayo doon? Maras! Akit tayo dyan para sa tuktok pa. Grabe yung hangin! Oh, ang lamig! Không đảm bảo, dễ bị chóng mặt, hòa mắt. Để đảm bảo an toàn trong quá trình Ang lamig kagi! As tiếp in, theo đồng di chuyển chậm, chia đoạn đường nhịp hợp lý, khoảng 30 bậc nhỉ một lần, bám vào các lan can hai bên đường, bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh trơn trượt. wait lang guys, ang lamig! As in, ang lamig! Ang lakas ng hangin! Nhiều niềm vui. Akit pa tayo sa taas ha? Hi guys! Nakita niyo ba yung bibig ko guys? Sobrang umuusok. Kasi sobrang lamig talaga as in. So kailangan pa nating umakyat sa pinakatuktok. Kasi sayang naman kung hindi natin pupuntahan. Yung gantong lamig, na-experience ko lang to nung sa Japan ako eh. Wala makita. Yung paglabas kanina guys ng building, tapos sobrang lamig. Eto pa lang yun. So kailangan pa natin umakyat sa pinakatuktok. So yan guys. Yun yung isang sasakyan niya papapunta sa tuktok.
Hi guys! So, nandito na tayo sa pinakatuktok ng Indochina. Ang lamig sa kopra! Guys, ang lamig na. Tapos, ang lamig pa ng hangin. So, hindi ko alam kung naririnig niyo ako lang maayos ha. Pero sobrang lamig talaga. So, grabe naririnig kasi yung kamay ko. Welcome to Fansipan guys! Welcome to Fansipan. Sobrang saya! Ang hirap lang guys kapag kapag solo ka kasi wala magpipicture sa'yo. So mamaya siguro lalakasan ko na lang yung dog ko. Magpapapicture na lang ako pag may nakita akong Pilipino. Lalakasan ko na lang yung dog ko. Magpapapicture ako dun sa may mga logo ng Fansipan. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi sobrang lamig talaga guys kasi hindi ako nagbibiro. Sobrang lamig na plus ang lakas ng hangin. Kala ko sapat na yung suot ko na fleece to guys ha, fleece, then leather. Pero tagos na tagos pa rin talaga as in. At nandito pa talaga ako sa edge kung saan nanggagaling yung hangin. Parang dapat tumabi ako. Ang lamig talaga. As in, ang lamig. So, magpapapicture lang ako guys ha, kasi sayang naman di ba? Kailangan ko rin ng memories dito kahit mag-isa lang ako. And nalulungkot ako. So mamaya na lang guys ha. Nandiyan pala kayo. Guys, I think okay na rin ako dito sa taas. And basang-basa na rin yung buhok ko. Baka magkasipot pa tayo, day 1 pa lang natin. Baba na tayo guys, and last silip na tayo. Last masid guys. Đây đường đây xuất chụp hình nè. Chụp hình cột mốc ở đây. Cũng móc bên đây hả? Hai cột lận. Thế nó xi à? So, okay na rin ako guys. Baba na tayo. Sobrang lamig na. And, i-update ko na lang kayo pagbaba ko ha. Kasi, sobrang lamig talaga. Paulit-ulit ako. Kasi naninigas na yung daliri ko guys. Kaya, kailangan ko nang itago sa loob ng jacket ko. Baka malaglag ko, mamanhid bigla yung mga daliri ko. Malaglag ko yung camera ko. So, update ko na lang kayo pagbaba ko ulit. Ha? Hi guys! So, nakababa na ako from Fansipan Peak sa pinakatuktok. Yung weather dun guys, sobrang lamig. Kala ko, sapat na yung outfit ko na naka-fleece ako, then naka-leather ako. Pero sa taas guys, as in hindi nyo kakayanin yung lamig. Siguro kung ito yung suot nyo, tapos meron pa kayong isang makapal na ipapatong, yun kaya eh. Then meron kayong gloves. Ang problema kasi dun guys, sobrang lamig sa taas, plus sobrang lakas ng hangin. Yung buhok ko nga kanina, sobrang basang-basa talaga. Kung nakita nyo lang, then yung ilong ko sobrang pulang-pula na. Yung uhog ko, yung sipon ko tulo ng tulo, hindi ko na namamalayan. Kaya sabi ko, baba na ako. So nandito na tayo guys sa unang-unang area na nakita natin kanina, yung sobrang mapoggy. Ngayon guys, mas maganda na yung view niya kasi maaraw na. So eto, check nyo. So ayan yung kanina, dyan tayo galing kanina. So may mga area dyan na pwede kayong mag-take ng pictures. I-zoom natin wait lang. May mga area dyan na maganda mag-take ng pictures. Dun nga sa dulo, kung nakikita nyo ayan yung dulo, yung may hagdan na yan. Pwede kayo, yung iba umaakyat doon, ayun umaakyat doon, then doon sila nagtitake ng pictures. So ngayon, tirik na yung araw, kaya okay na rin. Yung iba nga nagtatanggal na ng jacket kasi mainit na. Mainit na dito sa area na to compared dun sa taas kanina na sobrang lamig naman.
Pero overall guys itong Fancy Pan, itong Sun World Fancy Pan, sobrang ganda niya, as in sobrang ganda. Mas okay na may kasama kayo kapag pupunta kayo dito kasi lugi pag mag-isa ka lang, ang hirap mag-take ng pictures. Kanina nga sa Fancy Pan, nag-setup lang ako ng tripod ko. Then, sariling sikap, picture. Ayan, meron. Ito, lalagay ko. Ito, lagay ko sample. O kaya, follow nyo ako sa social media account ko guys. Kasi dun ko ina-upload yung mga pictures ko. Adam Vlogdar for Instagram, Adam Ventures for TikTok. So, siguro maghanap lang ako ng magandang spot para makapag-pictures. Then, okay na ako. Pwede na tayong lumabas. And, kapag labas natin ng Fancy Pan, then paglabas natin ng Sapa Station, siguro uuwi muna ako ng hotel kasi konting lakad lang yun, di ba? Konting lakad lang ang Sapa Station sa hotel ko. So, uuwi muna ako para mag-shower and magpahinga. Kasi guys, wala pa akong tulog. As in, wala talaga akong tulog. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Talagang, hindi ako makatulog. Kung makikita nyo sa TikTok ko, visit nyo sa TikTok ko, meron akong upload doon. 5 AM, tumambay ako sa tapat ng Sapa Station. Walang katao-tao. Hanap lang tayo ng area kung saan maganda mag-pictures, then siguro alis na rin tayo. May binili ako kanina para sa aso ko. Ano? Para sa aso. Kasi sa Sun World ba na Hills, nakalimutan ko siyang bilan nung dragon. Eh, nung pag-uwi ko nung last Vietnam ko sa Da Nang, hindi ko siya nabilan ng pasalubong. Kaya ngayon ko na lang siya binila ng pasalubong. Lakad tayo guys kasi medyo mainit na. Let's go. Pag sobrang lamig, reklamo na reklamo. Pag mainit din, nagre-reklamo din. Lahat na lang talaga. Guys, ang laki nitong Sun World Fancy Pan na. Sobrang malawak siya. Try nyong i-explore kung pupunta kayo dito. And yung sabi ko guys na yung papunta, 'di ba sabi ko papunta puro sakay tayo, then pabalik maglalakad tayo. Hindi ko na nagawa kasi nga ang lamig. Parang may nakita na akong spot, guys. Eta. Parang magandang spot 'to. So, mag-take lang ako ng pictures ha. Balitaan ko kayo later. Hi guys! So, pagigising ko lang. Di ba sabi ko mag-power nap ako? Medyo napahaba. So, ngayon lalabas na tayo para mag-dinner. Ano ba? Ba't namamatay ka? So, lalabas na tayo para mag-dinner. And gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung view ko dito sa hotel. Ito yung hotel ko guys. Nasa 6th floor ako. Then, ito yung pinaka-view. Ayan na yung Sapa Square. Ito na yung hotel, Sapa Square. Then, yun na yung Sapa Station. Zoom ko. So, yun na yung Sapa Station guys. Ayan. So, pagbaba ko dyan mamaya, lakad lang ulit pa ganun. Yun na yun guys. As in super duper konting lakad lang. Kaya sobrang lapit ko lang talaga sa Sapa Station. Sobrang ganda kasi halos lahat ng pick up point ng mga activities na gagawin nyo kapag magbubook kayo sa club, dyan sa Sapa Station yung pick up nakikita ko. So, ito na agad yung kalsada guys. Yan na yung pinakalsada. Ito na yung kalsada papunta sa Sapa Station. Yan na yan, Sapa Square na yan. Super duper lapit ko lang sa lahat. As in. So ngayon, maghanap na naman tayo ng kakainan. Anong kakainin natin? So hanap tayo ng kakainan natin guys. Hindi ko rin alam yung kakainin ko. Kahapon nag-ha na tayo. Or fa. Ngayon, iniisip ko. Hindi ko alam, wala akong maisip. Ang hinahanap ko guys, Vietnamese pancake. Wala akong makita dito. Kasi sa danang unang natikman yun eh. And sarap na sarap ako. Ay, sa kabilang nga tayo daan. Try kong puntahan guys yung kabilang area. Yung malapit dun sa lake. Yung magandang kainan dun guys. Parang okay siya kung kakainan natin. Titingnan natin kung merong Vietnamese pancake. So nandito na ulit ako sa Sapa Station guys.
Diba? Konting lakad lang from my hotel. Sapa Station na. Ito na to. Ayan. Meron ng malaking building or mataas na building sa likod ng hotel namin. Ito. Ayan merong building na ganyan. Then ano siya? Cafe, Coffee Sky View, restaurant, fast food. So try ko nga puntahan yan next time. Kasi kitang-kita siya kapag gabi. Mataas na building siya, then puro ilaw siya. Kainan siya and Coffee Sky View yung nakalagay. Try ko next time puntahan. Dito na picturean ng mga tourist guys. Para makapagpa-picture dyan sa Sapa Station. Ako ngayon iniisip ko din magpa-picture na lang sa ganyan eh. Yung may mga cameraman kasi dito guys. Meron silang mga SLR na dala. Nag-offer sila ng picture. Hindi ko alam kung magkano, sabihin ko sa inyo mamaya kapag nabudol ako. Kasi wala din akong kasama, so wala magpipicture sa akin. Yung iba kasi may mga kasama sila, so may mga magpipicture sa kanila. And yung iba naman gusto ng mas magandang kuha, kaya ginagrab nila yung offer ng mga photographer. So ako mamaya, since wala naman akong kasama and gusto ko ng maayos na kuha, tatry ko magpa-picture din dun sa photographer na nag-offer. Sobrang ganda na ng Sapa Station guys. Yung building ng Sapa Station kapag gabi, hanggang dun yung ilaw. Hanggang dun sa dulo dun. Oh, malawak yun. Ito lang talaga yung famous na marami nagpapa-picture. Kasi nandyan nga yung logo ng Sun Plaza, Sapa Station. Pero yung building niya, malawak yun guys. Hanggang doon sa dulo, hanggang dun sa pataas. Then yung tapat niya, itong Sapa Square na mismo. Hi guys. So update, kanina pa ako naglalakad-lakad. Kanina pa ako nagtitingin-tingin ng kakainan ko. Parang halos lahat ng nadadaanan ko, tinitingnan ko yung menu nila. Wala akong mapili hanggang sa, alam niyo yun, naubos ko na yung restaurant hanggang dun sa dulo. Biglang naisip ko na naman, ayoko na lang kumain. Andun na naman ako sa point na ayoko na naman kumain guys. So, napadaan ako ng Kong na lang, ng Kong ulit. Padaan ako ng Kong. Bumili ulit ako ng drinks na binili ko dun sa unang tinambayan ko, dun malapit sa hotel ko. Kasi nasarapan talaga ako. Kaya bumuli ulit ako. Siguro pang-apat ko na to. Hindi ko lang nabibidyoan. Pang-apat na bili ko na ng same drinks guys. Kasi ang sarap talaga. So, jasmine tea yan guys na mayroong passion fruit. Then, hindi ko na alam yung iba. Kasi Vietnam na sulat na. Anyway, baka hindi na ako kumain guys ngayong dinner. Fasting na ako ulit. Hilig ko yun guys ha. Mahilig ako mag ganon. Yung, ewan ko, may mga ganong moment ako guys na pag hindi ko feel kumain, hindi ako kakain. Kaya ngayong gabi, magpa-fasting na lang ako. Pasensya na po. Hindi na tayo makakapag-road trip. Siguro mag-chill na lang tayo dito. Malapit sa may Sapa Square. Etong nasa likod ko guys, pagtawid nyo, Sapa Square na yan. Then Sapa Station yun nandun sa dulo. So nag-chill lang ako dito kasi malamig naman, masarap tumambay. Masarap mag-relax. Kasi for the past few days, lagi ko sinasabi na hindi okay yung pakiramdam ko din na, alam niyo yun, may pinagdadaanan ako pero hindi na para ikwento kasi ayoko din naman na mag-share ng mga negative. And alam ko hindi naman importante, hindi naman related sa travel natin, so hayaan nyo na. So ayun, gusto ko lang mag-relax, gusto ko lang mapag-isa, gusto ko lang mag-isip-isip. Wala akong planong mag-share ng mga negative thoughts guys ha. Wala ako. Hindi ko personality siguro, no? Hindi ko pa kaya. Hindi kasi ako ganun tao. Kaya siguro hindi ko ma-share sa inyo. So ayoko din naman magdrama dito sa public. Katulad nung sa samahan ako na pinagagawa ko na hindi ko napigilan kasi nung time na yun sobrang fresh pa talaga nun. Kaya hindi ko na napigilan yun. Ngayon kaya naman, medyo dumadating lang talaga sa point na nalulungkot ako. Kaya kailangan ko din kahit papaano yung me time or alone time. Oh, cheers guys.
Grabe sa Fancy Pan kagabi, no, guys? Ay, kagabi. So, guys, pagkwentuhan na pala natin yung about sa Fancy Pan. Sobrang ganda, as in. Babalikan ko yun. If ever babalik ako dito sa Sapa, babalikan ko yun, yung Fancy Pan. Pero, hindi na siguro solo. Ang hirap, guys, kapag mag-isa kang aakyat doon. Kaya naman. Ako kinaya ko kanina, may mga pictures ako. Nakapag-take ako ng pictures, nakapag-take ako ng videos. Pero mas masaya lang siguro kung meron kayong kasama. Kasi, alam niyo yun, para may may kaganunan ka. Kasi sayang yung moment na mag-isa ka lang, nakikita mo mag-isa. Do, nabivideoan ko, pero hindi kasi na-justify ng camera yung ganda ng paligid. Kahit walang view, kahit walang view, guys, enjoy ako sa ganun kasi nga sobrang lamig. Ang problema ko, kahit doble-doble na yung suot ko, na in-expect ko na kaya na tong suot ko, hindi pala kaya eh. As in, hindi talaga kaya, guys. Sobrang nanginig talaga ako sa taas. Kaya nagmadali ako. Kaya after ko makapag-take ng pictures, after ko makapag-take ng videos, baba talaga ako, guys. As in, bumaba talaga ako. Then, nung banda sa baba, matirik na yung araw, then mainit-init. Na-enjoy ko yung init bigla. Actually, guys, meron akong damit na hinanda para dun sa Fancy Pan. Like, mas makapal na puff jacket. Sa loob niya, fleece din. Tapos meron pa akong heat tech sa loob. Tapos meron pang isa. Yun talaga yung niready ko na damit para dun sa Fancy Pan. Kasi yun yung mga talagang nakikita ko. Sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin, ganyan-ganyan. Pero nung nag-check ako ng weather, guys, sabi sa online and sabi ni ChatGPT, hindi daw ganun kalamig compared sa mga lamig ng mga nakaraan. So sabi ko, kung maggaganon akong damit tapos biglang sobrang init naman, ako naman yung mamumroblema dahil sa init kasi alam kong puro akyatan yun. Puro hagdan, puro lakaran, mga ganun-ganon. Ngayon naman, nung sabi ko, magsuot na lang ako ng medyo chill lang. Etong suot ko ngayon, yung fleece tsaka yung leather jacket. Kaya yung mga nasa lower part pa, pero yung nasa upper part na sobrang lamig, then ang lakas ng hangin, hindi na kinakaya ng suot ko talaga as in. So, dun ako nagkamali. Kaya, hindi ko alam, guys, kung, di ba sabi nila, lagi mag-check ng weather. So, kayo, guys, kapag pupunta kayo, i-check nyo rin yung weather na medyo handa rin kayo. Para yung outfit nyo, pwede nyo laruin kung mainit man or kung malamig man, malalaro nyo, di ba? Kasi ang hirap guys na sobrang lamig. And ang hirap siguro na sobrang mainit din naman yun. Kaya, hindi natin alam. Nakalagay din naman doon na yung weather unpredictable talaga. Hindi mo malalaman kung sobrang lamig ba or sobrang init. Siguro depende sa month talaga. Pero sabi kasi ni ChatGPT ni online, etong March 27, etong month na to, yung transition ng month na to and papunta sa or papasok na month is magiging warm na daw dito sa Sapa. Kaya nag-expect ako na medyo mainit-init na rin kahit papano. Pero hindi pa rin, malamig pa rin, guys, as in malamig pa rin. And sana lang hanggang bukas malamig pa rin, pero wag naman mag-uulan-ulan. Para mas marami pa rin tayong activities na gagawin. So tomorrow, meron pa tayong activities na gagawin, and next day, next day, and next day. So marami akong hinandang activities na pwede natin gawin dito sa Sapa, Vietnam. So samahan nyo pa ako bukas, guys, and sa mga susunod na araw pa, and sa marami pa nating Adam Ventures, okay? Kasi ako sobrang excited ako, and sana kayo din sobrang excited kasi marami akong pwedeng i-share sa inyo. And yung mga nakapunta na dito and nagawa na din yung mga ganun, paki-comment naman, guys, kung ano yung mga nakaligtaan ko para next time kung babalik ako dito sa Sapa, Vietnam, babalikan ko yan para magawa din natin. Okay? So, ubos na rin yung drinks ko, guys. I think I need to end this vlog na rin kasi alam ko mahaba na to from umaga hanggang ngayon. Putuloy natin bukas, guys, yung Adam Ventures natin. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin ngayong araw. Guys, don't forget, please comment, like, and subscribe. Bye-bye! Good night, guys. Good night.